Okay, magandang hapon. So, ngayon ay magta-transfer tayo. Yung tinanim natin nung June 25, tapos ngayon ay July 6. So, 11 days old. Ayan. So, nailipat ko na yung iba. 11 days old yan, mga yan. Ito yung pinaka nandito sa edge. So, kung titingnan natin, mas maganda yung mga bandang gitna na tubo. So, tapusin ko lang. Then, i-transfer natin yan sa taas. Sa susunod siguro, mas madali kung itong buong tray na lang na to nang ililipat ko dito. Tapos lagyan na lang ang panibagong tray dito. No? Sige. Susunod na lang yung ito. Okay. So, tapusin ko lang muna. Okay. So, nandito tayo sa paglilipatan. So, tulad na nasabi ko, nilagyan natin to nung last video. Pero ang naging total na laman nito per container, parang 100 grams 100 ml ng A and B, tapos 15 ml nung pH down. Di ba nung last time parang 10 ml lang? Nung niread ko nung last time parang medyo 6.1 pa, masyado mataas. So pinababa ko siya ng mga 5.8. So ito, mga hydraulic to. So sa hydraulic hindi ka masyado kaagad makita ng mga ugat, pero umabot na sa ilalim yung ugat niya eh. Ayun konti lang. Pero itong hydraulic daw, pwede na itong i-harvest ng 45 days eh. Yung dati daw kasing lalik, parang inaabot pa ng more than 45, mga 50 days. So dito, open na. Hindi kasi ito masyado, hindi kasi ito naka-fix. Yan. Pinatong ko lang talaga siya. Op. Yan, okay. So tatlo muna lagay natin dyan. Pero malamang maglalagay pa tayo dyan ng Olmeti. Hindi ko sure kung itong ganitong Olmeti ang ilagay natin. Itong nasa, yan. Nakikita niya. May tubig ka agad dyan. Mababaw yung tubig niya, no? Yan, no? Mababaw ba tawag doon? Yan. So no? May ugat naman siya. May ugat na siya. Yan, no? Ugat. Yan natin. Masyadong maliit. Masyadong maliit yung butas. Although, palagi ko tumatama naman yung sa dulo, pero baka hindi mag-survive. So, tingnan natin. Lilipat muna natin itong mga to doon sa dapat nilang lipatan. Sorry, linda. Hindi ko pa naayos. Hindi ko kasi masyado naayos yung iba siguro. Pero tingnan natin. Yan. Ito, makita nyo yan. Visible na yung ugat pag Olmeti. Tsaka kasi nasa minimum, nasa 4 true leaf na kaagad yung Olmeti natin. 11 days old. Yung iba nga may palabas ng 5th true leaf, yung panlima. So, maganda yung ganun. So, yun lang. Unahin muna natin to. Ito naman, yung mapansin nyo, yung growth ng mga nandito, parang medyo leggy siya ng konti. Ito kasi yung medyo nasa bungad nung indoor growing light natin. Yan yung mga nasa bungad. So, magte-testing pa rin tayo nandito. Susubukan pa rin natin kung magiging okay ba siya. So, dalawang sample yung kukunin natin. Per layer. Yan. Tapos kuha na ulit tayo. So yung pinakamagagandang binhi nandun sa gitna. Yan. Yan minsan sa gilid umaano yung ugat. So parang styro cup din siya, hindi naman siya ganoon kahirap ilipan. Ito. Hanggat maaari naka-diretso yung ugat. Pero kasi tatama na rin yan eh. Pagka ibaba ko nitong net caps, tatama na yung ilalim yan. Doon. Sa nutrient solution. Pero syempre, iniiwasan lang natin na madamage kung madadamage. Syempre, halos saktuhan kasi yung sukat. Pag sa gilid tumubo yung ugat,
baka sumabit, kumbaga. Minsan pa, minsan sobrang sakto naman yung butas. Baka yun yung nagiging problem minsan. So, tapusin ko na muna para mas madali. Pero ang gagawin ko lang naman, lalagyan ko yan lahat ng seedlings natin. Then afterwards, magpo-foliar tayo nung tawag doon, yung seaweeds, yung amo ang gagamitin natin. So, bantayan kaagad natin itong simula. Then, every week tayo magpo-foliar dito. Siguro every Friday kung kaya. Ayun. Kasi, yun nga, nagkakaroon ng problema yung iba. Although, hindi lahat. So, may mga problem din tayo sa iba. Pero, overall, maganda. Siguro 90% pa rin maganda. 10% yung damage natin. So, hanggat maaari, babawasan pa natin yon. Okay, so, wait lang Okay, so, ayan. Tapos ko nang i-transfer. So, isa sa mga napansin ko, kasi yung ibang mga butas ko, parang nilakihan ko yung paligid. Kasi nga, ito yung nangyayari, Pag habang lumalaki sila, parang tumatama sila sa gilid. Para, baka palagay ko, naapektuhan yung tuloy-tuloy na paglaki nila kung ganyan. So, moving forward siguro, medyo lalakihan natin yung opening nila. Pag naka-harvest ulit tayo, lakihan natin yung opening yung mga iba na maliliit pa. And kung mapansin nyo, hindi lahat in-adjust ko kasi, ayun yun, makita nyo, may dating mga butas as in-adjust ko na mas malayo. Dito, wala akong in-adjust dito. Tingnan natin kung mas okay naman. Ang ginawa naman kasi nating adjustment is yung mga pagitan nila, mas may space. Yan. So, dun sa 54 seeds, lahat yung tumubo. Ayan, meron pa nga tayong 6, kaso ang problema dito, masyadong maliit yung butas para sa ganitong klaseng setup. So, takpan na lang muna natin yan. So, ang tanong, saan ko ito lalagay? Iniisip ko doon Pero, meron pa ako dito ng dalawa. Ayun ko. Dalawa, hindi ko pa nalalagyan. Ayan, naglulumot na nga okay naman isa pa pala napansin ko, ito. Itong, although wala na to sa topic ng pagta-transfer natin, kasi tapos na naman ganyan lang, magta-transfer ka lang. Then, ifo-foliar na lang natin siya mamaya. Yung foliar lang naman, magdidilig ka lang naman, or mag-spray. Ito, may mga spider na madalas ko nakikita yung spider dun sa aking kulitis. Paborito niya rin pala to. Tapos, yung ibang ganyan, yung rainy, kasi parang romaine sila ito. Actually, nakita ko lang dito, ayun meron na siyang parang tip burn. Yan, tip burn. So, ito yan, meron din yan, kasi napansin ko na yan dati. So, itong loob, nagkakaroon na rin ng problem. Ayan. Maliban sa kaya ganyan, kasi nagkakaroon ng high humidity yung loob niyan kasi parang nakatiklop sila. Hindi ko alam kung paano ba dapat yung tubo nila So, possible itong mga to, i-early harvest ko sila. Siguro after a few days. I-harvest ko lang sila para matikman, ganyan. So, yung lettuce natin siya matitikman. So, kung tinanim ko siya ng 6-6, so mga 1 month old siguro, mag-start na ako mag-harvest niyan. It's either ibigay natin or for own consumption na lang din. So, ayun. Kasi habang tatagal yan, lalakay lang din yung problema So, better harvest it early and kainin mo na lang. Diba? So, yan. So, tapos na tayo mag-transfer. So, ngayon, ngayong mga seedlings ko, kung ito 54 lahat tumubo, meron ako ngayong parang 51 out of 54. May 3 or 4 yatang hindi nagtuloy So, mas maganda talaga may buffer tayo, which is ito yung mga buffer ko. So, gagawan naman natin yan ng paraan kung saan natin sila ilalagay. Hahanapan ko lang. Pero that's it, yan yung pinaka, natin ngayon, pinaka video natin. Ang transferring. And, nung last time is yung preparation naman nitong mga containers. So, next week, ang harvest ko is yon.
Ang iniisip ko, kung aabot ba ako para sa spacing dito, kasi yung next na transfer natin is Friday. 3 ang kailangan kong space. Ang next harvest ko pala, yun. Sa ano yan? Sa 14. So yun, medyo possible magkaroon tayo ng delay sa pag-transfer. Pero tingnan natin, ha? Ewan ko ng paraan. Yun lang. Thank you very much and see you next update. So, yung next na video natin is harvesting, which is nakailang video na rin naman tayo, pero yun nga. Ngayon kasi ang pinapakita ko sa inyo ay yung process na ginagawa ko dito sa farm, mini farm. Ay, ano muna tayo, foliar, wait lang. Okay, so ito yung ginagamit kong foliar. So, inaluhan ko na yan ng amo. Since organic naman siya, kahit medyo sumobra tayo sa ratio. Kasi parang 1 teaspoon, 16 liters Parang ito, mga half teaspoon na yata nilagay ko dito. Ano lang to, wala pang 1 liter to. Yan, lagyan lang natin. So, hindi naman siya sobrang fine na mist. Pero palagay ko, for starting, okay na yan. That's it. So, thank you very much. See you next update. Bye-bye.